So what is up mga ka-tech shop? So karon mga ka-tech shop atong gi-fix ang ghost touch issue sa Vivo Y11. So first thing that you will need to do mga ka-tech shop is disassemble. So i-follow lang ninyo ang nasa video mga ka-tech shop. Kung for example gusto mo mag DIY but kung mag DIY mo, consider the risk yun mga ka-tech shop kay basin mas musamot ang issue. Alright mga ka-tech shop, so akong first troubleshooting ani is i-disconnect na ko ang LCD connection and then gi-reconnect na ko. Pag restart na ko, maura gyapon ang issue mga ka-tech shop. Sige gyapon siya touch. So duda na ko mga ka-tech shop kay since wala may physical damage, walay buak, wa sa kuno mabasa. Duda na ko napiit ni siya or naay application nga nakaguba sa yang touch calibration. So akong plano is i-fix ni using katong app nga touchscreen repair. Pero since kay maglisod makukontrol atong ghost touch, gi-try na ko og laing LCD, bagong LCD. So naka touch ko og tarong. Diha na ko gi-recalibrate mga tech shop, gi-install na ko og touchscreen repair and then gi-recalibrate na ko. Dali ra siya ang pag-recalibrate mga tech shop, naraman siya instruction. So i-press ra nimong green hangtod mahuman ka and then i-calculate dayon na sa cellphone ang touch nimo. So i-follow lang gyud nimo. Press na nimo, i-tap na nimong asa dapit ang tap nga word para mo calculate siya sa imong kuan ba, sa imong pag-touch ba. So once nga mahuman na nimo mga ka-tech shop, mo normal na ang imong touch. So kani siya ni normal siya sa kaning specific nga LCD kay bag-o man nga LCD. So duda na ko ang katong original niya nga LCD is naguba ang calibration. Mao tong gi-try na ko og recalibrate. Kaning LCD karon mga ka-tech shop is new LCD ni siya. Ako ra siyang gigamit para maka-install ko og touchscreen repair nga application ma-download sa Play Store. So paabot lang ta mahuman na mga ka-tech shop and then nahuman na siya. So ako na siyang gi-close ang app. And then ang akong gi-remove ang kaning LCD, gi-shutdown ako ang phone and then gi-remove na ko ang kaning bagong LCD. Ako lang sa nang gipadaplin. Unya gitaod na ko balik ang iyang original LCD para ma-test na ko kay nahuman na mo to siya recalibrate. So i-disconnect sa akong battery and then reconnect ang original LCD. Nigi-on ako. So dapat limpyo gyud ang LCD mga ka-tech shop. Gamit lang kag kanang wet tissue or any something basa dili kayo umog lang mga tela ba. Trapuhan to na nimo. Karon mga ka-tech shop nabantayan ako dili na kay siya kanang lisod i-touch. So murag ni naulian na siya ang iyang calibration ani. And then final fix na to ani is i-recalibrate na to under sa original niya nga LCD. Okay, para gyud mas mo smooth na gyud ang iyang touch. Di na siya murag kuan ba ghost touch ba. Alright. So if nakakuha kag idea mga ka-tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Kay wagid tay sweldo aning YouTube channel. Let's go. Musta naman mo mga ka-vlogeron diha? Dagko na mo sweldo sa YouTube ug sa Facebook. Mao man balita sa Facebook ron dagko kuno igo ang mga reels. Tinuod ka na mga ka-tech shop. Ambot lang sila rin nakaibawa na basta ako
ako ang vlog gamiton ra nako pag promote sa akong small business. Kay kung mag-vlog ka to promote your small business, mas klaro gid ang kita ana kumpara sa kanang sweldo nga gihatag sa Facebook, no? Kaya kanang sweldo sa Facebook o sa YouTube mga katikshop, puwerte gyung gamaya unless musikat ka. Pero musikat lang ka kung mukaon kag tais iring. Let's go. Ay. Alright, so kung gusto juga musikat mga katikshop mo mausad lagi gid mabuhat sa kag kanang di na mao, no? Kanang mga binuang mga katikshop ba. Nya kader ka kanang mga binuang kalisod sa danay nga kuya ka mga vlogger no, sinilas puniton isuds plastic nya ipakupot sa tag-iya, oh kuya kay mga teknik ba no, pang views lang ba, yang uban mo kaog tais iring unsa pa na ilang mga pangbuhaton diha. Sus grabe ha, mo gingon nila nga gipost sa Facebook ba nga kaon lagi tarong kay para di mo ma-vlogger. Ubang kong vlogger mga katikshop sa unsan lang mamanaonaan gamay na lagi kuwang kaliwat na sila mga yabag-yabag ba no, na kaon lagi tarong mga katikshop. So gani mga katikshop na confirm na ako working na ang touch, dili na kay siya ghost touch. So ato na siya ni assemble para kay magamit na sa customer. Alright. So, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel mga katikshop kay sa kani nga channel dili mo ma-entertain pero makat-on yun mo for sure. Alright.